Kasama din sina Kuya Renzo Bautista, ganon din si Ate Bea Baso at Kuya Yao Lim. Ako po si Kawelmer Miranda Estrada. Kami po ay naglilingkod ng tapat na may kagalakan at may karangalan. Maya paabak kay kayungan sa lahat ng mga Kapampangan. Kay Governor Susan Arenoya, good morning po sa inyo. Magandang umaga rin kay Mama Lucy Atsag ng Barangay San Vicente, Tarlac City. Ganon din kay George Tregan ng probinsya ng Tarlac. Magandang umaga. Lalong-lalo na kay Sir Baby Lugay, ang pinuno ng Provincial Tourism Office. Binabati rin natin ang magandang umaga, siyempre ang anghel ng lungsod ng Tarlac. Napakamasipag, namamayagpag sa larangan ng serbisyo publiko. Walang kapaguran, walang panghihimagon, basta't ang serbisyo para po sa kanyang mga mamamayan, ang siya raw nagbibigay ng lakas sa kanyang pangangatawan. Yan ang ipinagmamalaki ng lungsod ng Tarlac. Mayor Christy Angeles, magandang umaga po. Siyempre, kasama na dyan itong ating pilantropo, ang kapagmalasakit ng ating pong anghel na nagsisilbing pakpak ng anghel sa larangan din ng pagseserbisyo publiko. Pinuno ng lahat ng mga senior citizens dito po sa ating kalunsuran. Ang pinuno ng Northern Builders, walang iba kundi si Sir Vic Angeles. Magandang umaga po sa inyo. Binabati rin natin ang magandang umaga mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Tarlac na pinamumunuan naman ni City Vice Mayor Enaro Aro Mendoza. Magandang umaga. At siyempre ang most outstanding mayor of the Republic of the Philippines. Ang kanyang pangalan ay umaalingaw-ngaw sa iba't ibang sulok ng ating pong bansa sapagkat itong ating pong alkalde ay muling gagawaran ng pagkilala dito po sa buong Pilipinas bilang most outstanding mayor of the Republic of the Philippines. Yan po ay sa Abril 28. Siyempre, yung kanyang katangian kasi ang pinag-uusapan dyan yung kanyang pagiging matulungin, pagiging mapagmalasakit sa kanyang mga kapwa Panikenyo. Ang ipinagmamalaki po nating Mayor Leonardo Maxa Rojas ng Bayan ng Paniki. Magandang morning po. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo sa lahat ng mga Paniki. Ganon din sa ating mga sangguniang bayan ng Paniki na pinamumunuan naman ni Vice Mayor Aida Bien Rojas. Magandang morning. At siyempre mga kawani at mga department heads ng bayan ng Paniki na pinamumunuan po ni Sir Edgar Galion. Good morning po sa inyo. Kina Ma'am Jean, kina Ma'am Olive, kina Kuya Ricky, kina Ate Rose. Magandang umaga po sa inyo. Medyo malilate yata ng konti si wala pa si Kuya Andy San Luis, ang ating regular co-host dito po sa ating palatuntunang unang sigaw sa araw po ng Huwebes. Ang kumakatawan din sa dun po sa mapagmalasakit din at matulungin na koponan o organisasyon ng Rotary Club of Midtown Tarlac, si Kuya Andy San Luis. Mamaya ay ating makakasama. Kay Kuya Dan Martelino, kagawad ng Barangay Sapang Tagalog, Maya Paabak, Kawelmer Estrada, at sa lahat ng mga tagapakinig ng unang sigaw, magandang umaga din sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagbati at sa inyong pag-share dito po sa ating palatuntunan. Brownout yata maghapon sa araw po ng Sabado, Marso 2. By the way, ito po ang huling araw ng buwan ng Pebrero, 29. Leap year ngayon, kaya nagkaroon ng 29 ang buwan ng Pebrero.
mula sa amin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ba yun, Kagawad Dan? So, hindi naman pwedeng mag-ipon ng di ba? Hindi naman pwedeng mag-ipon ng kuryente. Kung sana tubig yan, makakapag-ipon ka pagka may early, di ba? May mga anunsyo na ganyan. Ito kuryente. Swerte yung mga merong kaya Ma'am Jenaline Ingaran San Luis, ito magandang umaga. OTW na raw si Kuya Andy San Luis. Yung mga namamasadang jeep, po mga kaibigan, pa-check po ninyo yung inyong mga makina. Mausok yung nauuna pa naman sa akin kanina. Ugali natin pagka umaga, hindi tayo nagsisindi ng AC. Ninanamnam natin itong preskong simoy ng hangin. Kaya lang, na-spoil dahil nga dun sa sasakyan na nauuna sa atin. Mausok, pa-check nyo mga kaibigan. Baka may problema na yung makina nyo o kaya naman yan ay nakapagbibigay ng pollution sa ating kapaligiran na nagbibigay ng, di ba, detriment sa ating pong kalusugan. At saka yung pong mga, ito rin kahapon lang ito napansin ko, isang namamasada naman, ito ay hindi jeep, ito po yung mga minibuses na aircon, yung mga bagong sasakyan. Oo, kayo po ay aming pong pinagpupugayan sapagkat alam po namin na nagsisikap po kayo para makapag-uwi ng biyaya para po sa ating pamilya. Kaya lang, sabi nga natin, lahat ng bagay ay dapat mailagay sa kaayusan sapagkat tayo po ay fan ng kaayusan, di ba? Pagka hindi maayos, ano po mga kaibigan, maraming maaapektuhan. Kaya pagka kayo ay kumuha ng pasahero o kaya naman kayo po ay magpapark, maanong itabi po ninyo? Itabi po ninyo? Lalo pat dito po sa ating lansangan ay napakaraming mga pagawain na hindi naman makakalusot ang mga sasakyan na nasa likuran po ninyo pagka hindi kayo tumabi mga kaibigan. Tabi-tabi lang ng konti, meron namang pwedeng tabihan di ba? Nandyan na po yung pasahero sayang naman. Turuan natin yung mga pasahero. Di ba sa Maynila natuto yung mga tao noon hindi rin na sumusunod yung mga tao doon kaya lang wala silang magagawa, di ba? Kaya ipinairan yung batas at saka disiplina hanggang sa ang mga tao ay natuto na. Ganyan mga kaibigan. Darating ang araw, ngayon lang magtitiis. Maaring sa paglampas mo sa isang tao, di ba? Maaring mawala sa iyo yung oportunidad na siya ay maisakay mo. Tiisin po natin yon mga kaibigan, kesa naman tinotolerate po natin sila, di ba? Walang mangyayari pagka tinotolerate natin. Magkaisa sana tayo. Di naman mawawala ito pong mga pasahero, di ba mga kaibigan? Yes, binati na natin si Ma'am Lucy Galang Domingo kanina. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamakailan ay teka muna, babawi muna tayo mamaya na lang pagdating ni Kuya Andy. Kamakailan mga kaibigan ay nagdaos ng pagpupulong ang lahat ng mga alkalde dito po sa bansang Pilipinas, mga kaibigan, sa pamamagitan ng kanilang kinaaanibang League of Municipalities. Kasama rito ang lahat ng mga municipal mayor. Ayan, kasama din si Mayor Max yan at saka yung pong mga iba't ibang mga alkalde dito po sa lungsod ng Tarlac, dito po sa probinsya ng Tarlac. Ang nabanggit na pagtitipon ay dinaluhan po mismo ng ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Eto nga, punta nga tayo dito, magbalita lang tayo,
Eto, puntahan natin itong nangyari sa pagpupulong ng mga alkalde dito po sa bansang Pilipinas. Hinikayat po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal na binubuo ng League of Municipalities na ipagpatuloy lamang ang pakikipagtulungan at makatrabaho ang gobyerno upang maging makatotohanan ang bagong Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng isang aksyon upang makamit ang Sustainable Development Goals ng Pilipinas. Mayor JB and the whole LMP, let us continue to work tirelessly towards making bagong Pilipinas a reality, one municipality at a time. Ayon sa Pangulo, tinukoy si LMP National President La Paz, Abra Mayor Joseph Bernos. Ang pahayag nito ng Pangulo ay sinabi niya sa LMP 2024 General Assembly na idinaos sa Pasay City, kung saan ay kinilala niya ang mahalagang papel ng mga municipal mayor sa pagpapaunlad at pagtataguyod sa bansa sa ilalim ng Bagong Pilipinas campaign. Sa naging talumpati ng punong ehekutibo, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa LMP sa pagsama sa kanya na manawagan para sa isang united and undivided na nation, habang binigyan diin ang mahalagang papel ng mga local government units sa pagbibigay ng mga public services. Winika naman ng Pangulo na siya ay isang firm believer na ang alkalde ay mga unang responders at nagsisilbi hindi lamang bilang last outpost of government, kundi frontliners ng government services. Municipalities are not mere implementors of national progress because you too can initiate your own programs. Municipalities should not be treated as passive receivers of projects from the national government. You must actively incubate your own initiatives, your own projects, ayon sa Pangulo. Programs developed by municipalities from below by leaders who know the conditions on the ground are better than those policies that are dictated from above. From the ivory towers, from the height of the halls of power, because you understand the situation in your area better than anybody else. And that is why I believe that many policies must rise sa bottom up, that all must flow top down, dagdag na pahayag ng Pangulo. Tinuran pa ng punong ehekutibo na kailangang tignan ang LGUs at ang 17 Sustainable Development Goals bilang collective efforts sa pagitan ng lokal na pamahalaan at national government. Binigyan diin pa rin ng Pangulo na ang united government ay isang commitment sa mga mamamayang Pilipino. It is our commitment to solving the problems of today while ensuring a better tomorrow, anya pa rin. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Marcos sa mga municipal mayor para sa kanilang clearer lens to craft and implement programs nakahanay sa nilalayon ng SDG na ayusin ang mga buhay kabilang ang promosyon ng partisipasyon ng komunidad at pangalagaan ang citizen empowerment patungo sa kaunlaran. You are on the front lines of action. You are our invaluable partners in this endeavor for sustainable growth. So to be clear, we are not just pumping you up so that you delegate you all responsibility of governance. This administration remains committed to achieve these SDGs ayon sa Pangulo. Ngayong 2024, nakatakdang gumastos ang national government ng 2.09 trillion pesos sa social services, samantalang may kabuang 457.41 billion pesos ang gagastusin naman para sa climate change expenditures. Kabilang na ang 373.45 billion pesos para sa water security, 19 billion pesos para sa sustainable energy at 6.48 billion pesos para sa environmental at ecological stability. Muling inulit naman ng Pangulo na securing the future of the present and future generations requires brave,
bold visions and bold action, deserving of functional and substantial project, stressing that mandate should not be wasted on petty things, subalit should be used for grand things. Huwag daw sayangin ito pong mga mandato sa mga walang katuturang mga bagay, kundi sa mga may katuturang bagay lamang alang-alang sa pagsiservisyo sa publiko. Samantala, pinayuhan pa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde sa Pilipinas na magsulong ng mga proyektong magpapaganda sa buhay ng kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang talumpati sa 2024 General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines, hinikayat ng Pangulo ang mga municipal mayors na mamuhunan sa pangmatagalang mga infrastruktura na pakikinabangan ng kanilang mga kababayan. Ayon sa Presidente, iba na ang panahon ngayon, kaya kailangan din ng pagbabago sa diskarte ng mga namumuno. Iginiit pa ng Pangulo na hindi nila dapat isipin kung hindi man matapos sa kanilang termino at hindi sila ang kilalanin sa mga proyekto. Ang mahalagaan niya ay maganda ang nagawa nila at nakatulong sila para gumanda ang buhay ng kanilang constituents. Binigyang diin pa ni PBBM na dapat kumilos sa mga lokal na pamahalaan nang naaayon sa pangangailangan ng mga tao. Napakahalagang mensahe mga kaibigan, di ba? Ito ay muling ipinapayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga nanunungkulan, lalong-lalo na sa kanyang mga kaharap sa ginawang pagtitipon ng 2024 League of Municipalities, mga kaibigan. Ang sabi niya ay lagi silang magtaguyod ng mga programang pakikinabangan ng kanilang mga mamamayan at huwag nang isipin na ito ay matapos o hindi. Ang mahalaga ay maumpisahan po nila, mga kaibigan, sapagkat ito ay tumutuon dito po sa pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Malalim at malaman itong kanilang pangungusap, mga kaibigan, na dapat maging bold, be brave at huwag sayangin ang kanilang pagkakataon na manungkulan sa kanilang bayan sa mga bagay na walang katuturan. Ang mahalaga daw ay gugulin nila itong kanilang panglilingkod sa tama at mga mapapakinabangan ng ating mga kababayan ng mga proyekto. Hindi na raw mahalaga, mga kaibigan, kung sino ang gumawa nito. Basta ang mahalaga ay sa panahon na ikaw ay nanunungkulan, maraming biyaya ang nakamtan sa inyo ng inyong mga kababayan. Iba kasi, mga kaibigan, hindi ko rin matatapos, wag ko nang uumpisahan. Pagka makikinabang lang yung papalit sa akin, di ba? Yun ang makasariling pananaw, makasariling pag-iisip, mga kaibigan. Self-interest, mga kaibigan. Yun ang walang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Samantalang ang nagmamalasakit sa kanyang kapwa, mga kaibigan, ay inilarawan sa pamamagitan ng salitang statesmanship, di ba? Statesman. Magkaiba ang politiko sa statesman. Ang politiko, pagka natapos ang eleksyon, mag-iisip na muli siya ng kaparaanan kung paano siya makakapanatili sa kanyang pwesto, di ba? Pero ang statesman, pagka nahalal na siya at nagsimula na yung kanyang panunungkulan, aarangkada na. Ito pong mga iba't ibang mga proyekto na kanyang ipinangako sa mga panahon na siya ay nangangampanya, sapagkat ang layunin niya kung bakit tumabol siya bilang alkalde o kaya naman ng iba't ibang mga posisyon sa gobyerno ay para maiangat ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Kaya tayong mga mamamayan, tingnan natin, ito pong mga ginagawa ng ating pong mga alkalde. Lalo pa nga, mga kaibigan,
kung gumagawa sila ng mabuti, maanong pagtiwalaan natin silang muli, di ba? Gumagawa sila ng mabuti, di ba mga kaibigan? Ang mahalaga, hindi ngayong panahon ng politika ngayon, maraming magpapasiklaban ngayon, di ba? Maraming magtatapunan ng putik sa mukha ng kanilang mga kalaban, di ba mga kaibigan? Pero ang magiging barometro sana, magiging batayan ng pagpili sa ating pong mga manunungkulan sa ating bayan, ay tignan po ninyo yung pong mga nakalipas po nilang mga paggawa. Maaaring tapunan sila ng putik sa mga panahong kampanya, mga kaibigan, nagsisimula na yata. Pero, mga kaibigan, ang paniwalaan po natin kung ano ang resulta ng kanilang mga aksyon at pagkilos sa mga panahon na sila ay nanunungkulan po sa inyo. Mga kaibigan, yun ang dapat po nating gawin po nating barometro, mga kaibigan. Ngayon naman, ito pong mga nagpapasimula na ngayon pa lamang tumutulong, alam na po natin, di ba, kung ano po yung sadya nila, nagpapakilala na po sila. Okay lang yung magpapakilala, tumulong sila, okay lang yun. Ang mahalaga, maraming natutulungan. Pero, tutulong ka, pero nagliliyab ang iyong bibig para siraan ang iyong kapwa-tao, wag po ninyong paniwalaan ang mga ganon, mga kaibigan. Diba? Paninirang puri, diba? Samantalang wala pa namang napapatunayan. Ito pong kanilang pinatutudsadaan ay napakarami ng pinatunayan, di ba? Ano pa ang bili ng ating Pangulo sa mga lokal na pamahalaan, partikular ang mga miyembro ng LMP? Tiyakin ninyo na mapaganda ang buhay ng inyong mga nasasakupan. Ano ba yung magandang buhay? Para po sa pag-usapan nga natin yan, mga kaibigan. Ano ba yung mga magandang buhay? Nakaakibat ng paglilingkod ng ating mga mamamayan na dapat mailapat dito po sa kanilang panunungkulan sa bayan. Dapat maiangat nila ang kabuhayan ng kanilang mga kapwa-tao sa pamamagitan ng paglalalang o creation of job opportunities, mga kaibigan. Importante kasi yun yung job opportunities, kasi yun ang magiging sandigan ng kabuhayan ng mga mamamayan po natin, lalong-lalo na, binanggit on the ground. Ibig sabihin, nasa laylayan, yung pinaka mababang kalalagayan ng ating mga mamamayan ay dapat maitaas na sa pamamagitan ng paghuhusay sa kanilang mga talento at pagbibigay ng magandang hanap buhay para sa kanila. Mga infrastructure daw, sabi ng ating Pangulo, na long-lasting siya, mga kaibigan, hindi nasisira kaagad. Mga bagay na ginawa ng tao, nasisira naman talaga. Pero wag yung mga bagay na madaling masira. Ano pa? Paghikayat ng maraming mga investor. Siyempre, paano ka makakapag-create ng maraming job opportunities kung walang nag-i-invest sa iyong bayan, mga kaibigan? Dapat meron, di ba? Palakasin din ang kakayanan ng ating pong mga mamamayan, lalong-lalo na. Ito, importante, sabi nga ng mga ekonomista, palakasin ang kakayanan ng mga nasa MSMEs, di ba? Medium, small entrepreneurs, di ba? Yung pong mga maliliit na mga negosyante. Napakarami namang itinuro ang mga ekonomista kung paano makakatulong ang lokal na pamahalaan para sa gayon ay lalong mapalago itong kakayanan ng ating pong mga MSMEs, di ba? Lalo pat kamakailan ay tinintahan, pinagtibay ng ating Pangulo ang panibagong batas na kung tawagin ay Tatak Pilipino. Ito po ang pagpapatingkad ng mga produktong sariling gawa ng mga Pilipino upang makaagapay tayo dito po sa pandaigdigang merkado. Globalisasyon na ito, mga kaibigan, ang pinag-uusapan natin. Yan ang pagpapaangat ng buhay ng ating mga mamamayan.
Ano pa mga kaibigan ang pwedeng magpaangat ng kabuhayan ng ating po mga mamamayan? Ay tiyakin po natin na ito pong ito binanggit na natin kanina, iangat natin ang estado, ang uri ng pamumuhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho para sa kanila. Yung iba, utang ang binibigay. Nakatutulong ba yung utang? Oo, yung mga utang ng mga MSMEs, makakatulong yon mga kaibigan. Lalo pat yun ang kanilang ginagawang puhunan para po sa akin lalo pang mapatingkad, mapalakas, mapaunlad ang kanilang mga negosyo. Okay yun. Kaya lang yung iba nagpapautang para, isipin mo nagpapautang ka para gipitin mo yung tao. Sa buong panahon ng kanyang buhay, wala nang gagawin yan kundi magbayad na lang ng utang. Buti sana kung utang, hindi interest lang ang binabayaran. Lugmok sa utang yung mga tao, di ba? Makaganyan ng isang bayan. Hindi umuunlad yung bayan, di ba? Teka muna. Ayusin ko lang to sandali Eto na mga kaibigan, the late Andy San Luis. Late siya bati ka na Kuya Andy. Magandang umaga po. Ilapit mo nga lahat ng mga mikropono sa iyo Kuya Andy. Pati yung Sound check, mic test. Teka muna, ayan na. Sige. Ayan, lahat. Siyempre, pagka rotary, lahat ng microphone sa iyo. Okay. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa mga listeners na ang unang sigaw sa magandang umaga. Yan. Wala pa rin? Hindi pa rin marinig Mamaya maayos natin kay Kuya Hila. Ayun yung pinag-uusapan natin kanina, Kuya Andy. Ngayon ay panahon ng politika. Tamang-tama, nung pagtitipon ng mga municipal mayor, kamakailan lang dyan po sa may Pasay, sa Marriott Hotel, pinaalalahan, actually pinayuhan ni Presidente Marcos ito pong mga municipal mayors. Ang sabi niya, mahalaga ang partisipasyon po ninyo para itong bagong Pilipinas campaign na itinataguyod ng national government ay magkaroon ng katuparan, Kuya Andy. Diba? Kasi kung walang pagkakaisa ay mababaliwala lamang ito pong mga proyekto. Pero sa kanyang malapit na sa huling pananalita niya, ang sabi niya, tiyakin po ninyo na mapaganda ninyo ang buhay at pamumuhay ng mga nasasakupan po ninyo. Malalim yung kanyang sinabi, di ba? Pero kung paano natin hihimayin itong sinabi niya, nakatutugon ba ang mga alkalde dito po sa bilin ng ating pong Pangulo, di ba? Tinignan natin ito pong mga indicators kanina, di ba? Ano yung mga indicators, di ba? Pag-creation of job opportunities, di ba? Number one yan, yung trabaho. Oo, number one yan. Ano pa? Siyempre, iwasan natin mangutang. Oo. Baka Hindi, okay lang yung pag-utang kung magagamit mo naman sa pagpapalakas ng negosyo o kaya naman sa pagsusulong mo ng negosyo. Di ba? Okay din yung ating panghihiram. Sabi natin, yung mga, kasi Pilipinas talagang nanghihiram din tayo sa ibang mga bansa. Dahil nga doon sa ating mga pinatatayong infrastructure, di ba? Number one yan, yung ating mga buildings, lalo na yung ating mga kalsada. Kasi kung sabi mo ang mga kalsada, isa rin sa number one na ginagawa natin para umunlad ang ating
munisipalidad. At actually, yung mga tinitingnan ng mga ano yun ng mga investor, di ba? Investor, number one. At saka maayos ba itong peace and order? Number one, peace and order. Di ba? Oo. Yun pa yan, ang pagpapaganda ng buhay, pagpapatingkad ng peace and order. Oo, Laging kasama yan. May symbiosis yan, di ba? Symbiosis yan talagang yan ang magkakasama. Yan sa isang pinapanukala ng ating nanunungkulan sa munisipalidad. Ayun. O teka muna ha, kuya, no? Wala, nag-iisa tayo ngayon eh. Wala tayong katulong ngayon eh. Buksan po natin itong libro ng pagbati ng Galaxy na hindi natin nabuksan kahapon. Ang dami kasi nating bisita kahapon eh, no? Ngayon magkagayon man ay babawi po tayo, di ba? Ito po ay pahina, dalawang pahina na. Ibubuksan natin page 299 at 300 ng Galaxy Book of Greetings para po sa araw na ito. Binabati natin ng maligayang karawan si Kuya Andy San Luis. Birthday mo! Maligayang kaarawan sa iyo, Kuya Andy, ha? Kaya pala. Number one pala dyan kahapon yan, ha? Oo. Number one pala. Binabati rin natin ang magandang kapanganakan, araw ng kapanganakan, si Kuya Dan Sigat. Teka, meron pa. Yung page sa 300 naman. Ayun, si Kuya Dan Sikat lang, So yung may birthday ngayon, dalawa lang, baka meron pa kayong idaragdag mga kaibigan. Page 299 na yun at saka 300. Ibig sabihin, bawat pahina, isa lang, pero importante dyan, 299. Kuya Andy San Luis ang may birthday nun. Kuya Andy, sana ay maging maligaya ka sa inyong kaarawan. Dalangin ng hindi lang ito at ng programa na kung saan ay kaanib ka rin at aktibong miyembro ng Unang Sigaw. Sana ay puro pagpapala ang sapitin mo sa iyong buhay kasama ni Ma'am Jenna at ang inyong buong pamilya. Sana lalong magtagumpay ang layunin ng Mapicon Tarlac sa kanyang pagseserbisyo sa kanyang mga mamamayan at lalo pang dumami at maging malakas ang Rotary Club of Midtown Tarlac. Maraming salamat. Sana mga ninanais po ninyong regalo para sa pagsapit ng inyong kaarawan, sana maisapit sa inyo ng ng ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Mamalagi, higit sa lahat, ang lusog ng pangangatawan, lakas ng pangangatawan at linaw ng kaisipan. At isama ninyo sa inyong pagdiriwang ang Galaxy Bake Shop sapagkat ang Galaxy Bake Shop ay masarap kasama sa bawat okasyon. Celebrating its 40th year of bringing happiness. Namnamin natin itong awiting handog sa atin ang ating himpilan. At tuloy-tuloy na tayo sa ating commercial, ha, Kuya Andy. Mabalik tayo mamaya dito po sa mga pinag-uusapan pa natin. Huwag kayong aalis, babalik kami.